ngayon, dumako tayo ngayon dito sa District 2, Tondo, Manila. Itong mga tumatakbong mga kandidato rito. Pero ang pagkakaalam po natin dito sa District 2, Tondo, Manila, mas nakakaangat itong Team Yorme. Team Yorme's Choice. Itong mga nakakalamang dito, talagang suportado sila ng mga mamamayan at mga residente dyan sa District 2, Tondo, Manila. Lalo-lalo na itong former congressman ng District 2, Tondo, Manila, na si Carlo Lopez, na talagang gumaganda yung lagay niya ngayon dito sa District 2 dahil pumapanig sa kanya ang halos karamihan ng mga residente dito. Siguro dahil ito dun sa ginawa at sumama siguro ang loob ng ilang mga residente dito sa District 2 dahil dito kay CRB, yung kalaban na ito ni Carlo Lopez, na incumbent congressman dito sa District 2, na minsan nga lang daw po, ito ay ating naririnig lang to, narinig natin to sa minsan na mga kandidato dyan, na minsan lang gumawa ng project, doon pa po sa District 1 itinatayo. Di ba po, parang sampal ito sa mga taga-District 2. Parang ano sa kanila to, parang bakit kami ang naglagay sa iyo sa pwesto, bakit sa District 1 mo inilagay ang yung proyekto? Di ba po? Parang nakaka-awkward, di ba? Kasi biruin mo, hinalal ka, di ba? Ang laki ng lamang mo nung nakaraang halala dito sa District 2. Tapos naglagay ka ng project sa District 1. Diba? Parang natatawa tayo Natatawa tayo ng ganyan. Ewan ko ba kung bakit doon inilagay na itong incumbent congressman sa District 1 itong kanyang eskwelahan na pangarap. Di ba? Kasi di ba nabalita natin na magpapatayo ng eskwelahan dito sa District 1. Itong annex ng Universidad de Manila. Diba, nag-groundbreaking na nga dito Kaso nga lang merong ilang mga napataas ng kilay at bakit magtatayo tayo ng universidad sa tabi mismo ng sabungan? Diba, yun lang po ang ano dyan Diba, dapat inilayo. Kaya dito sumama siguro yung loob ng mga ilang taga-District 2 dito sa kanilang congressman. Siguro kasi patuloy ang paglamang na itong Carlo Lopez Talagang ilang survey na ginanap dyan sa District 2 talagang nangunguna at lalo lumalaki ang kanyang lamang. Di ba nakita naman din po natin itong si Carlo Lopez nung siya ang congressman dito sa District 2. Talagang lahat ng proyekto niya nandyan sa loob mismo ng District 2. Alam po yan ng mga taga-District 2. At hindi siya tumitingin sa ilang mga distrito dahil ang pinangangalagaan niya ay ang kanyang distrito. Di ba po? Ayan po ang isang congressman. Di ba? Na yung distrito mo, ang alagaan mo, hindi yung kabilang distrito. Di ba? Siguro may balak tumakbo ng ibang posisyon itong si CRB kaya itinayo niya dito sa District 1. Siguro lang di ba? Kaya ngayon, parehas lang sila na itong ni District 3 congressman na medyo namimiligro. Medyo nawawala sa isip ng mga taga-distrito nila. Kasi nga dito sa ilang mga ginagawang mga kontrobersyal ngayon at itong sa District 2, itong pagtayo ng eskwelahan dito sa ibang distrito, kaya itong mga taga-District 2 natabangan, di ba? Kahit na naman po tayo, di ba? Di ba? Minahal kayo ng isang tao, mga tao. Sabay ibang tao naman ang minahal natin. Di parang pangit po 'yun. Kaya itong darating na halala na to, talaga mamimili at magiging matalino ang mga Manileño. Hindi sila magpapabudol, hindi sila makukuha sa ayuda kahit na bigyan sila ng kahit na, alam nyo po kasi yung mga yan, bigyan tayo ng bigyan, kunin lang po natin. Alam niyo po bakit? Pera din po natin yan. Di ba? Hayaan nyo sila mamigay ng ayuda kasi sa atin yan Di ba? Diyan lang natin nakukuha yung para sa atin. Di ba? Kaya ngayong alala na to, tiyak na magiging matalino ang mga Manileño. Magandang araw po at God bless.